Breaking news mga kababayan, Israel inatake ng Lebanon. Gaano nga ba kalaki ang pinsala ng pag-ataking ito? Samantala, Amerika maglalagay ng isang anti-ship missile sa Pilipinas. Dapat na bang matakot ang mga barko ng China sa anti-ship missile na ito? At ano nga ba ang malaking plano ng US sa ating bansa pagkatapos ng pagbisita ng US Defense Secretary? Tara at pag-usapan ang buong istorya. Pero bago po ang lahat ng iyan ay hinihiling ko pong i-like nyo na ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Eto na nga mga kababayan, mukhang may matinding balita tungkol sa balikatan ngayong taon. Sabi ng mga taga-depensa ng Amerika, magpapadala sila ng mas advanced na mga armas sa Pilipinas kasama na ang NMESIS na isang malupit na missile system ng Navy at Marines ng US na pangharang ng mga barko. Matapos makipag-usap sa mga opisyal natin, sinabi ni US Defense Secretary Pete Hegseth na parehong nagkasundo ang Amerika at Pilipinas na palakasin ang depensa sa Indo-Pacific. Kasama na rito ang 500 million US dollars na tulong sa modernisasyon ng ating militar. Aba, mukhang malaking bagay yan mga kababayan. Sabi ni Hegseth, magpapadala kami ng mga makabagong kagamitan sa Pilipinas. Kasama na ang NMESIS ng mga anti-ship missile at mga sasakyang pandagat na walang sakay na sobrang talino. Yes po mga kababayan, ito ay mga unmanned vehicle. Magagamit natin to sa balikatan ngayong April. Dagdag pa niya, dahil dito mas matututo ang mga sundalo ng Pilipinas at ang tropa ng Amerika kung paano gamitin ang mga ganitong klase ng teknolohiya para ipagtanggol ang ating bansa. Tuwang-tuwa naman si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa balitang to. Sabi niya, makakatulong ang NMESIS at ang iba pang makabagong kagamitan sa pagpapalakas ng ating hukbong sandatahan. Mas mapapabilis nito ang pagpasok ng makabagong teknolohiya sa ating militar, kaya't magiging mas handa tayo sa hinaharap, sabi ni Teodoro. Bukod pa dyan, may iba pang napagkasunduan ang US at Pilipinas para sa seguridad sa rehiyon, tulad ng mas advanced na pagsasanay ng Special Operations Forces sa Batanes. Pangalawa ay ang paggawa ng kasunduan para sa kooperasyon sa industriya ng depensa. Pangatlo ay ang pagsisimula ng isang kampanya para palakasin ang cybersecurity. Talagang lalakas na po nito ang depensa ng Pilipinas. Tungkol naman sa balitang may isa pang Typhoon Mid-Range Capability Missile System na ipapadala ang Amerika, aba, hindi nagbigay ng diretsong sagot si Teodoro. Hindi namin ikukumpirma o itatanggi ang anumang deployment. Mag-e-ensayo kami ayon sa pangangailangan at ang ating militar ang magpapasya kung ano ang dapat nating makuha, sabi niya. Ayun nga po mga kababayan, mukhang seryoso ang Amerika sa pagtulong sa Pilipinas pagdating sa depensa. Abangan natin kung ano pa ang mga susunod na galawan sa darating na balikatan ngayong April. Mukhang mas paiigtingin pa ng Amerika ang alyansa nila sa Pilipinas para pigilan ang pang-aabuso ng China sa Indo-Pacific. Ito ang sinabi ni US Defense Secretary Pete Hegseth habang nasa Maynila noong Biyernes. Ayon kay Hegseth, matibay ang samahan ng Amerika at Pilipinas, lalo na't patuloy ang agresibong kilos ng Communist Party ng China sa rehiyon. Para dito, magpapadala ang Amerika ng mas advanced na kagamitang militar para sa joint training
palalakasin ang koordinasyon ng mga tropa para sa mga komplikadong operasyon at bibigyang pansin ang kooperasyon sa industriya ng depensa. Ito ang unang pagbisita ni Hegseth sa Asia bilang defense chief at dito pa siya unang pumunta sa Pilipinas. Isang mahalagang hakbang para ipakita kung paano haharapin ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump ang mga usaping pangsiguridad sa rehiyon. Pero habang nasa ilalim siya ng kontrobersiya dahil sa di umano'y pagbunyag ng plano ng US military sa isang signal group chat, mukhang hindi nito napigilan ang mga plano niya rito sa Pilipinas. Pero sa kabila ng magandang balitang iyan mga kababayan, mukhang haharap ang Pilipinas sa isang malaking tensyon. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na matagal nang nasa sentro ng tensyon ang Pilipinas pagdating sa South China Sea. Paulit-ulit nang sinasabi ng China na kanila ang halos buong karagatan kahit na matagal nang ibinasura ng isang pandaigdigang hukuman ang claim nila. Ayon kay Hegseth, gusto niyang tiyakin na hindi mapapabayaan ang Indo-Pacific kung gusto nating manatiling malaya sa ika-21 na siglo. Kailangang magkaisa ang Amerika at ang mga kaalyado natin. Aniya, dagdag pa niya, hihikayatin nila ang iba pang bansa sa rehiyon na mas patibayin ang kanilang depensa para hadlangan ang agresyon ng China. At pinagtitibay nga po ngayon ang alyansang ito. Sa isang press conference, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi lang ang Pilipinas at Amerika ang nakataya sa labanang ito. Pareho nating hinaharap ang isang bantang lumalawak na impluwensya ng Communist Party ng China. Sabi niya, ayon sa kanya, mahalagang ituring na pangontra sa China ang presensya ng Amerika sa rehiyon. Sa nakaraang taon, ilang beses nang nagkagirian at nagbanggaan ang mga barko ng Pilipinas at China sa iba't ibang bahagi ng South China Sea. Pero giit ng China, pinoprotektahan lang daw nila ang kanilang teritoryo at ang Pilipinas ang gumagawa ng gulo. At narito naman ang naging tugon ng China. Hindi nagustuhan ng China ang pahayag ni Hegseth. Sabi ng China, pinapalala lang daw ng US ang tensyon sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng presensya ng kanilang militar. Dapat tigilan ng US at Pilipinas ang pagmamalabis sa sinasabing banta dahil wala namang problema sa kalayaan ng paglalayag sa South China Sea, ayon kay Gu Yakun na isang opisyal ng China. Dagdag pa ng China, dapat huwag umasa ang Pilipinas sa Amerika para lang manggulo sa dagat at lalong hindi dapat itulak ang isang posibleng sagupaang militar. At matibay naman ang pangako ng Amerika ngayon sa ating bansa. Sa kabila ng mga kontrobersiya, tiniyak pa rin ni Hegseth kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi bibitawan ng Amerika ang Pilipinas. Aniya, patuloy nilang susuportahan ang bansa laban sa mga bantang panlabas. Isang pangakong dati na ring binitawan ng dating Pangulong Joe Biden. Nang tanungin kung paano magiging iba ang approach ng administrasyong Trump sa South China Sea kumpara sa panahon ni Biden, diretsang sinabi ni Hegseth na mahina ang naging postura ng Amerika noon. Pero ngayon, aniya, handang-handa na ang Indo-Pacific Command ng US na guluhin ang mga plano ng China para mapag-isip-isip nila kung talagang gusto nilang ituloy ang kanilang agresyon. At eto pa nga po ang isang nagbabagang balita mga kababayan, mukhang umiinit na naman ang tensyon sa pagitan ng Israel at Lebanon. Kahapon ng umaga, may dalawang rocket na pinaputok mula Lebanon patungong hilagang Israel. Ito ay ayon sa ulat ng The Times of Israel. Buti na lang na intercept ang isang rocket at yung isa naman ay bumagsak pa sa loob ng Lebanon. Dahil dito gumanti ang Israeli military at naglunsad ng airstrikes sa timog ng Lebanon at di nagtagal pati na rin sa Beirut.
Paano nga ba nagsimula ang lahat? Ayon sa ulat, ito na ang pangalawang beses ngayong linggo na may rocket attack mula sa Lebanon patungong Israel. Ang huling insidente ay noong March 22 nang 3 rocket ang pinaputok sa bayan ng Metula. Ito ang unang ganitong pag-atake mula nang magkabisa ang ceasefire noong November 27 matapos ang higit 1 taong labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Bagamat itinanggi ng Hezbollah na sila ang may kagagawa ng rocket attack, sinabi ng isang opisyal nila sa Lebanese Al Mayadeen news outlet na tila may gustong mag-imbento ng dahilan para ipagpatuloy ng Israel ang pag-atake nito sa Lebanon. Mabilis ang naging ganti ng Israel. Matapos ang atake, agad na naglunsad ang serye ng airstrikes ang Israel Defense Forces sa iba't ibang target ng Hezbollah sa timog ng Lebanon. Pero hindi lang yon, binomba rin nila ang isang gusali sa Beirut na di umano'y ginagamit ng Hezbollah para sa kanilang drone operations. Ayon sa IDF, ito ay pag-aari ng Unit 127, ang unit ng Hezbollah na nangangasiwa ng drone surveillance at drone attacks laban sa Israel. Ayon pa sa IDF, hindi ito basta-bastang gusali lang. Nasa loob daw nito ang imbakan ng mga eksplosibong drone ng Hezbollah. Pero bago tuluyang bombahin ang gusali ay nagbigay muna ng warning ang Israel sa mga residente sa paligid. At narito nga po ang babala ng Israel ngayon. Hindi na itago ni Israeli Defense Minister Israel Katz ang kanyang galit. Sinabi niyang kung hindi magiging payapa ang hilagang bahagi ng Israel, wala ring kapayapaan sa Beirut. Ang kapalaran ng Kiryat Shemona ay kapareho ng magiging kapalaran ng Beirut, babala niya. Dagdag pa niya, responsibilidad ng gobyerno ng Lebanon ang anumang pag-atake sa hilagang Israel. Ano nga ba ang papel ng Hezbollah? Ang Hezbollah ay isang Iran-backed militant group na matagal nang may alitan sa Israel. Simula pa noong October 8, 2023 matapos ang pagsalakay ng Hamas sa Israel. Sinusuportahan na ng Hezbollah ang Hamas sa pamamagitan ng pagpapaputok ng rockets at drones patungo sa Israel. Ito po ay ayon sa ulat ng The Times of Israel. Dahil dito nagkaroon ng matinding sagupaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Nakalaunan ay nagresulta sa ceasefire noong November. Ano nga ba ang napagkasunduan sa ceasefire? Sa ilalim ng kasunduan, dapat umatras ang puwersa ng Hezbollah sa hilaga ng Litani River, mga 30 kilometers mula sa Israeli border. Dapat din nilang buwagin ang anumang natitirang military infrastructure sa timog ng Lebanon, habang ang Lebanese Army naman ang dapat magkontrol ng lugar. Sa kabilang banda, obligadong umatras ang Israeli forces mula sa timog ng Lebanon, maliban sa ilang estratehikong poste sa border. Pero kahit may ceasefire, tuloy pa rin ang labanan sa iba't ibang paraan. Patuloy na tinatarget ng Israel ang mga site ng Hezbollah na lumalabag daw sa kasunduan. Samantala, may lumabas na ulat na sinusubukan ng Lebanon na makipagnegosasyon sa US at France para pigilan ang posibleng mas malawakang pambobomba ng Israel sa Beirut. Ano nga bang susunod na mangyayari sa kaguluhang ito? Mukhang mas lalong lumalala ang tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Kung hindi mapipigilan ng sagupaan, posible itong lumaki at makaapekto hindi lang sa Israel at Lebanon, kundi sa buong rehiyon ng Middle East pati sa buong mundo. Abangan natin ang susunod na mga hakbang. Tuloy kaya ang ceasefire o tuluyan ng masisira ang kasunduan at mas lalong lalala ang digmaan? Sa inyo pong palagay mga kababayan, please comment your opinion below.